Kinabukasan ay may meeting kami, kaya nagpunta kami kay Ate Marie. Nagpatulog muna kasi. Bulakit na yung dalawa. Baby daddy! Pero alam niyo ba, ano niyo ba gagawin meeting kaya? Ano ba gagawin meeting niyo ba? Sila ko na lang yan. Yan din mga di ba bigay lang yung meeting ngayon? Wala naman ako siya darating. Basta katapat yung nakapart na galing yung motor ng sumaki. Sorry po. Sila sa sorry, pinakapay natin sa'yo eh. Kasi kung ano pa kami, nakapanigis yung motor mo. Sorry po. Kami na gumawa, nakakaya naman sa'yo eh, wala pa kasama eh. Wala kang kasama, bidarating kami. Nakaparty lang kami, nakakapit bahay na yung motor mo nakakarang. Pwede mo naman, ay, papila ko darating yung meeting. Diba? Usog mo. Kasi na-address ko, tuloy na mo lang ako. Ayun lang. Ano yung title na lang? Uli mo sana, bukod mo sa kotse ko. Ha? Uli tayo. Bigyan lang sa bahay ko. Ayaw makita pag bumuha nito. Kaya hindi ko yun. Ano yung laptop ko? Kaya ano yun? Napakabago. Sige tayo. Ang labo niya kasi, at kung kita man siya sa CCTV, uulitin ko, hindi siya yung kung paano nakita ng mata ko. Na sobrang linaw, talagang tinataraya mo talaga ako yung, sorry, sa may cellphone. Ang inang to talaga. Ay nako. Ang tinti kasi, siya pa yung galit. Wala naman sa isip ko, Tay. Nag-usap ka naman niya, no? Pwede hindi ka. Wala naman sa isip ko na alisin yung part ng motor. Pero sumabi ka natin. Oo, sinabi niya. Tapos, hindi ako makabi, ah. Ang nangyari tuloy ay, lumipat kami sa bahay at doon na namin tinuloy. Tumalsik pang laway ko, ang aming dinner. Aba, syempre ako din, puro lang din ako ligpit sa bahay, asikaso. Kasi nga para sa tagal na panahon na wala kami, kahit saglit lang, parang 5 days na naman kami nawala. Ganun mo talaga pag nanay, no? Talagang mag-aasikaso ka ng mga bagay-bagay na iwan mo sandali. Kasi nga yung iniwan mo yung sandali, naging makalat siya. Nagpunta ako kila Tunyang kasi gusto ko makipag-usap tungkol doon sa nangyari. Pumunta ako dito kasi gusto ko mangyari. Gusto ko mag-sorry sa nangyari kahapon. Sa biglang naging ganun yung imbis na dapat work yun tsaka meeting. Nangyari, nagalit ka. Tapos ako, inaya ko na magalit ka. Ang ganun. Kaya punta ako dito para mag-sorry sa nangyari. Kasi nawala talaga sa isip ko Tunyang, as in, swear, hindi ko siya sinadya, naiharang yung motor doon. Kasi nung nung unang beses na nangyari yun, tapos inusod niyo rin yung motor. After nun, inaano ko na inaakit ko na yung doon na yung motor. Kumbaga yung time lang na yun, nawala lang talaga sa isip ko kasi nag-ko ilan, nagbitaw ko ilan. Tapos parang dumating sila, so wala lang talaga sa isip ko. Tapos nung dumating kayo, may kinikwento kasi ako kay Papi, kasi na-shock ako sa nakita ko sa Sinabi na sa Ate Marie, parang sa sa ugat. Oo, tapos parang habang na nagkikwento ako sa kanya, tapos parang nabanggit mo nga yung na inalis niyo yung motor sa ganun. Tapos parang napatingin lang ako sa inyo, yung sinasabi sa akin ni Papi na parang nag-blank stare lang daw ako. Hindi. Pangalawa ka na ganun. Hindi ko alam kasi kung ano inano niya, pero yun yung nangyari. Tapos nung may pinapaano sila sa akin sa microwave, tapos sinabi mo sa akin na, alam mo na may meeting, diba? Sabi ko, alam ko kasi sumagot ako nun sa'yo sa GC eh. Nagulat ako sa nag-reaction, ba't tinarang yung sa bahay ko, tapos nakaano ka na sa akin, wait lang, parang naano ko na siya, sorry, kaya nagulat ako kasi parang yung sorry ko talaga, hindi siya naging sincere, hindi talaga siya sincere actually. Kasi parang nagulat ako sa nag-reaction mo na, ba't ko hinarang yung motor sa bahay mo? Parang, wala, anong nangyari, parang gano'n. Tapos, ayun, tapos tapos umupo na ako talaga, tapos yun, nag-walkout ka na, nagalit ka. So kung yan yung pagkakaintindi mo sa nangyari. Kaya yung kinakasorry mo yung hinayaan mo, ganito, hindi mo agad tinapos. So, sorry din sa reaction ko na hindi ako nagpasalamat at nagsorry sa damage na nagawa nung, siyempre kahit sabihin mo, aberya pa rin yung nangyari sa motor ko, nakaharang din sa may parking, tapos hindi ako nagsorry sa aberya na yun at hindi ako nag-thank you na inayos yung motor. Okay. Yun din po. Okay. Kung gusto mo nga namin POV namin, syempre. Ito kasi yan, Nick, meron na kagad, meron sa utak ko, pero, di ba tayo, pag-usapan natin kayo ng maayos. Para bago tayo pumunta doon. Kumbaga, tumapos na kami kaya kami date eh. May dapat ako yung kasi, pero ibang bagay yun. Pero pagpunta ko doon, syempre, ako, kahit hindi ako naging on time, tawag dito, expected ko kasi na late yung iba. Nalalaman ko kung ano oras narating yung iba, sila papi, sa atin mo, ano oras bababa, kasi nag-aasikaso ng bata. Ako din, late ako ganyan. Ako, pagkarating ko, syempre, ako as leader, anong i-expect ko? Kaya nagagamit sa'yo yung salitang entitled ka kasi. Hindi mo nabanggit at hindi mo naisip na dapat una pa lang, nag-explain ka agad sa akin. Nag-ayos kami ng files, wala ka, natulog ka lang. Tunyang, sorry kahapon. Wala kang ganong initial. Kasi nga, you are entitled na. Pamilya naman ako eh. Ba't ko kailangan mag-explain? Ba't ko agad humingi ng pasensya na kahapon sila, nagpa-folder, nagbe-brainstorming nang wala ako. Tama ba? Diba? Which is a GC, wala ka man lang din natulog ako kahapon eh. Hindi ko na talaga siya nabasa. Pero, nung nalaman mo na nangyari yun, natuloy yun, wala kang kahit na ano. Tama? Work yun. Disrespect yun. Kahit sinong boss, o kung sinong leader mo, kahit team leader yan, kapag umabsent ka, you have to fucking explain. So, ako initial ko, reaction ko, dapat mag-explain sa akin si Bigay. Kasi ayoko na nga nung nababypass na gano'n eh. So, sa part na yun, titled kasi, pamilya kasi. Ngayon ganito yan. Pagpasok ko, nakaharang yung motor mo. Ano nangyari? Dahil nakaharang yung motor mo, ba naman si Vince? Inangat naman niya. Pag dito nakalakayangan ko, inakit naman niya. Pero so, dahil hirap na hirap kami gumanon kasi kotse ni Ate Mali, kotse ni Papi, pinipit kami na nasa likod. Ini-stress kami, so pumasok na kami sa
gubat, di ba? Papasok namin ng gubat, sabi ko sa kanya, ayaw akong babae dito kasi baka may ahas. So binaba niya ulit, di ba? Nag-park kami ulit na, ang tagal namin ko-park sa Buti ano. naman si Harvey. Buti naman si Harvey, na-trust niya na, i-atras ko na, ganyan. So pagka-atras niya, okay na. Kaya ako, ano ko agad na, pagpasok ko, kailangan ko ito i-address kay Mikay because this is not the first time. Tama? Hindi ito yung unang time na, alam mo darating kami, alam mo may meeting, yung motor mo nakagano lang. Ang nangyayari sa atin, make yung motor mo. So mangyayari ulit, make yung motor mo. So ako kailangan ko na i-address ng, Mikay, yung motor mo nasa labas, na-istorbo kami. Pagpasok ko agad, make yung motor mo, parang hindi na maulit. Ngayon na nangyayari, pagkasabi ko ng, make yung motor mo nasa labas, so gano'n ka, hindi okay na naisa namin. Ulitin ko at ididiin ko. Ilang beses na po ginawa ni Mikay na wala siyang pakundangan kahit saan siya magka-park, wala siyang pakialam, napaka-insensitive kahit alam niyang darating kami. Ulit na to. Kaya kailangan ko na siyang i-address. Kasi namimihasa. Taon ng ganito. So nangyari, bumalik ka sa, pagka-cellphone, tapos kinausap mo si Papi. Okay. So ako, nastan ako na, thank you ha. Walang pag-thank you. Diba? Wala kang pag-thank you na inangat naman yung motor mo kasi insensitive ka na darating ibang tao. So ako, nastan ako na gano'n lang yung reaction mo. Pero after that, si ate Mali kinausap ako kasi may good news kasi siyang i-share na kasabihin kasi ko na lang may hindi pa alam, no? Ngayon na nangyari, nung hindi pa alam, sabi ko, pero teka sandali, at alam naman na may meeting ngayon, di ba? Oo. Okay, kasi sabi ko, guys, alam nyo, Mikay, alam mo may meeting ngayon, di ba? Hindi ko na siya natiis kasi ang point ko, hindi mo pwedeng ako nag-a-address ako, tapos hindi na-invalidate mo ko. So ako, Mik, alam mo, di ba, na may meeting ngayon? So hindi ka na nag-explain sa akin why you are absent yesterday. Explanation lang naman, hindi naman tayo magpupunan ng away-away eh. Tapos hindi na-invalidate mo ko na Mik nakaharang, walang pag-sorry, walang pag-thank you. Kaya nang nakita lang, kailangan ko ilagay yung utak mo sa lugar. Kailangan kita ilagay sa lugar mo. Bakit mo hinarang yung motor mo sa tapat ng bahay ko? Ganun na ako magsalita. For me to address, for me to make myself validate na, huy, bahay ko to. Di ka na nag-take it, di ka pa nag-sorry, bastos ka pa. Alam mo, parang ang bastos mo kasi, hindi ako na-address eh, di ba? Parang ganun. So parang, bakit? Tapos tuloy mo akong ganyan, sorry. Tapos natulitigan pa lang ng segundo, tapos umano ka. Ganun ka katapang, natitigan ako ng ganun. So sorry ka na, hindi sincere, upo ka na lang na matapos na to. Without even asking, teka sandali po, hindi ko po naiintindihan, hindi ba ako napagsabi kanina? Hindi, nagawa naman na namin eh. Di ba sabi ko, bakit nakaharang ganyan? Sa lalabas ka, nagawa na namin ni Kai. So tingnan ko sa'yo ganyan. So titigan lang din. Na parang ikaw pa yung galit. So ako after that, nag-sorry ka, tapos nag-cellphone ka lang ulit. Diba? Imagine that. Do you think magsistay ako? Anong sinasabi ko lagi sa GC? Hindi na ako magsistay sa isang sitwasyon o hindi ko na mapayagan na dinidisrespect ako. Unang-unang tayo magkaedad. Alam mo yan. Pangalawa, pero sabihin ako nila ate Mali, ay tama ako. Hindi mali yung ganito na hahayaan ko lang. Nag-a-address ako. Alam ni Mikay ni Papi yan. O after nun, lumabas ako, inayaan mo ko. Para bang ako yung may maling ginawa sa'yo. Hindi, inayaan talaga ka tawag. Nagulat talaga ako kasi sinabi mo sa ano. Parang hindi ko kasi naintindihan kung saan bigla ba't bigla ka naging sobrang galit doon sa ano. Bakit hindi mo inintindi that time? Tunyang wait lang po, hindi ko po naintindihan. Ano po nangyari? Inuna mo feelings mo. Imbes na unahin mo kung bakit ako tingin mo ba bigla na lang ako mag-burst ng ganun? Kaya nagulat ako eh. Nagulat talaga ako sa, teka lang, di naman sobrang ano yung ginawa ko. Ba't gano'n na si Tonya magsalita? Napagano'n talaga ako. Kaya, tapos kaya nga, tapos umalis ka. Tapos di sabi din na ano, si Papi, ay kakalmahin ka daw muna niya. Tapos si ate, sabi, umuwi muna. Pero ako din talaga, decision ko na umuwi muna. Oo, kasi pinagsabihan ko sila. Kasi gagawin na naman, sabi nila eh. Hindi, decision ko talaga na umuwi muna kasi nga, kaya nga kayo lumipat dito kasi ang huling words mo na, di ba? Kasi ayaw mo nga makita yung mukha ko kasi nga, ganun yung naging. Kasi ganun ka. Yes, kaya nga po sinabi ko ni Kat na, hindi tayo uwi muna ako. Kasi tinatanong niya ako, ano susunod ka ba doon? Susunod ka ba? Sabi ko, hindi tayo uwi muna ako. Ayoko din kasi na masisi sila na parang pinigilan nila akong sumunod or something. Kaya ayun, sinasabi ko lang din na umuwi ako. O tapos sa istorbo ulit yung trabaho. Kasi meron talaga dapat i-video that night. At meron yan, si ate Mali at meron yung plano. Naka-istorbo ko ulit sa trabaho. Which is malaking problema ko. Imagine this, Mikay, si Papi, stress na stress ka, nakikita mo ng, takti si Papi, nag-chat na nga sa GC eh, tapos wala man lang pag-reply. Tapos sinayaan pa isang buong araw. Tapos ikaw din, gano'n ka din. Hinayaan mo din isang buong araw. Yun yung sinasabi ko kay Alex G. Alex, ang mga putang inang yan, yung mga putang inang ungrateful bitches na mga pinalaki ko, ang ginagawa sa akin, hinahayaan ako, nasasaktan ako ng mahabang panahon. Paano nyo natitiis yun, Mikay? Pero pag ako, Tonya, gato, sige, okay na. Mikay, ganito. Hindi ko kayo tinitiis ng ganyan. Bakit yung ginagawa sa akin ni Papi, putang ina nyo? Tapos pag umalma kayo, imagine na kayo yung nakagawa ng mali, palagi. Hindi lang na video kay Papi, alam mo yan. Yung pagiging bastos niya kung anong consequence na ginawa ko sa kanya. Pero kayo yung may karapatang mag-inarte, mag-book, mag-space. Kung gusto mong pakalmahin yung tao, ikaw yung nakagawa ng mali, lapitan mo, mag-usap kayo. Kung masigawan niya, mabulyaw ko sa'yo yung galit ko, sa'yo ko inis eh. Maintindihan mo. Alam mo ba hindi ka natitake na yung nakataman yung motor? Na kahit dalawang beses ko na sinabi, kasi sinabi mo lang sorry. Hindi inangatan namin. Dalawang beses ko sinabi, pakinggan mo sa CCTV. Inangatan namin yung motor mo. Hindi ka nag-thank you kasi ito yung pinakamalaking example ng sinabi ni Alex G sa inyo. Na sobrang napakagano'n si Ate Mali at saka si Papi na ito pala yun. Na hindi na kayo nagiging thankful sa akin kasi feeling nyo, obligasyon ko na kayo. You don't feel na maging thankful ka para inangat namin yung motor mo. Yung simpleng bagay, Mikay. Obligasyon naman nila yun, nakasikasoy kasi pag dumating sila eh. At pamilya ko eh. You don't feel thankful. Pero kung gumana sa'yo, pwede si Tonet. Sabi ko, nakakayaw mo yung ato, mahirapan to, inangat niya yung motor. Tama ba? Pag makakaisolve ko ng ibang tao, may ginawa silang content para sa'yo. Mga feel mong thankful ka sa sobrang ibinibigay ko sa inyo ang mga bagay-bagay ng libre, ng kusa, ng hindi nyo hinihingi, ng ginagano ko na lang sa inyo. Pag nakakatanggap kayo ng konting serbisyo, pamilya ko, responsibilidad nila ako, obligasyon nila ako, ba't ako magte-thank you? Yun yung pinupunto ni Alex na ugali mong entitled. Kaya ina-address ko, uy, nakaharang yung motor mo. Parang hindi na tayo maulit, ganyan. Kung hindi ako na-address, nag-spike ako ng konti, pero hindi ako nagsisigaw. Mas mataas pa nga boses ko ngayon eh. Pero imbis na intindihin mo, ba't kaya nagkagano'n si Tony? Inintindi mo yung ikaw. Tapos ako, iintindihin ko na nag-space ka ng buong araw, na wala akong ginawa sa yung mali. Tinuturuan lang kita, na hindi ka dapat ganyan. Nandun na naman ako sa salitaan ko na pag ako namatay, Mikay, pag ikaw napunta sa ibang grupo, sa ibang kumpanya, or kung sino man, hindi ka dapat ganyan. Tinuturuan na kita sa bahay pa lang. Nagpapakamagulang lang ako. Tapos ikaw, rebelde ako, ay putang ina mo. Ano bang gusto mo? Binigyan ka ng kupa na nanay ni Lord, ayaw mo. Binibigyan ka ng disiplina, ayaw mo din. Ano bang gusto mo? Ito lang wala akong bibigay sa'yo ngayon na
consequence na ako. At simula ngayon, maibigay ko na sa'yo, mailapat ko to. Masabi ko lang sa'yo yung feelings ko. Kasi nagbibilang ako, alam mo yan. Alam mo yan, nagbibilang lang ako. Pero ang akin, Migay, matuto ka naman kumandal kapag naano ka na gano'n. Teka, sandali, hindi ko naintindihan, sandali, ano? Something ganun, di ba? Hindi na po ito maulit. Ayaw ko hindi talaga maulit. Hindi na. Sorry po. Ngayon, ramdam ko, puro yung sorry mo. Kasi naiintindihan mo na ako. Pag ka mag-sorry sa akin, nang matapos lang tayo, Migay. Walang kwenta yung sorry kung walang change. Nagkakaintindihan ba tayo? Sorry po. Madali naman ang kausap. Ang akin lang, andun ako eh, di ba? Kung sa unang parte, hindi mo narinig, pinaparinig ko sa'yo. Lagi mo sinabi ang bahay na bahay ko. Bahay natin, Marie. Hindi ko na natin, Marie eh. Pero may times talaga na kailangan tayong lugar. Mick! Uy! Maramdaman mo yung ano, yung ganun. No? Si Vince gusto niya magsalita, pero sabi niya, hindi na lang, sumunod na lang ako. Naya ako Kasi na yung lang. feelings ni Joe. Ang hinahin na lang kita mo, gusto ko man maging member, pero inunan na lang kita mo. Pero sabi ko naman sa kanya, hindi naman yun yung parang, hindi ko nasabi, pero may iipon. Hindi na, sabi ko, hindi na. Basta pag nasabi na ni Joe ako, hindi. Pasensya na rin, Vince. Yung sinasabi ko dito kay Vincent, sabi ko natatakot ako ah. Baka mamaya yung swerte ni Mikay, yung pagiging successful kay Mikay, hindi pa ibinibigay kasi ganyan siya. Parang konting ano, ganun agad di pa naiintindihan. Yung negativity. Alam mo na iba-iba lang naman tayo ng term eh. Nagulat din ako sa reaction ko kahapon. Kasi parang ilang buwan naman na akong hindi ganun. Pero pag pinagsabihan mo, kumaan naman ako. Ewan kahapon. Hindi kasi kahapon, inis ako. Hindi kasi kahapon na Inis ako. nagamit din yung term na bahay ko eh, na hindi na usual na sinasabi. Oo, pero kasi sabi ko nga kay Papi, Papi, na totoo lang, napapagod din ako. Kahit ikaw eh, basasin mo ako ulit ngayon. Putang ina, pag-iisipan nila, 10 years na kayo magkakasama, 10 years na kayo magkakakilala. Papi, ano ko yung 10 years kung ending lang din pala, putang ina, babasasin niyo ako. Tapon ko na lang yung 10 years. Kung sa 10 years na yun, hindi ko palagay yung respeto sa inyo. Itapon ko na lang. Baka hindi ko rin deserve. Hindi na ko sani. Tayo na yun, pamilya naman na tayo. Baka nasusobrahan. Hindi mo pwedeng ano, tapos sabihin ako ni Ate Marie, tayo, binubukan ako si Ate Marie. Tony, huwag mo kasi masyado pinapafeel na komportable. Na ganito, alam mo si Mikay, sabi ko tayo ako nagawa ng mali, bumabalansi ako. Hindi, misa kasi nakikipag-kilitihan ka pa, Ate, pagiging pamilya ko yun eh. Kahit magkilitihan doon, pagiging pamilya din ako. Pero hiniwalay ko yung trabaho sa pagiging pamilya. Minsan magkakasama yan, pero alam na ni Mikay yun. Ano bang gusto mo, ma-humble down ka ulit? Nakita mo na kung nangyari sa'yo ng walang pamilya. Gusto mo ba i-humble down? Hindi ka ba nagtanda doon? Yun yung tanong ko, hindi ko ba na-humble down si Mikay? So nangyari, kailangan pa ba talaga ulit siya na mag-aasikas ulit siya ng pinto ng doorknab na 20 minutes? At mag-upload siya Ganyan sa YouTube? kasi. Hindi, tanong lang. Ba't kasi binabalik mo pa yan? Hindi kasi yun yung punto. usapan eh. Yun yung punto. Nakatawa Kasi ka. naalala mo, pupunta matay ka na nun eh. Nagpasaklolo ka na. Di ba sinabi mo sa amin? Unintentionally, hindi ko alam, kinakwento ko sa kanya. Na nagpapa-help na pala ako kasi sinasabi ko sa ano, nagkakaroon ako ng suicide thought. Hindi, sinabi niya ano yun. Psychiatrist. Ang sinabi niya, the fact na nagkukwento si Mikay sa family niya na, mapamatay na ako, nag-suicide na ako, ito nangyari sa akin. Cry for help na pala. Oo, kumbaga yung pagkwento niya, kahit hindi niya sinasabing, Tulungan niyo ako. ako, magbabalik ako dito, cry for help pala yung parang ganong feeling. Diba napapasaklolo ka ng ganon? Kaya nasabi ko yung word na saklolo ko yun. Saka akin namin, galit to sa puso ko. Huwag mong iwasan yung galit ko. Ingatan mo yung relasyon na meron tayo. Kung akala mo, iniwasan mo yung galit ko, o kung may napansin ako, o may kinokorek ako sa'yo, sa pag-iwas mo na yon, akala mo doon mo na ingatan yung relasyon na meron tayo. Hindi kang ganun. One day, pwede ka magkaroon ng sarili mong anak. Sa totoo lang, di pa naman tapos ang lahat eh. Pag nagkaroon ka ng sarili mong anak, doon mo maintindihan, kailangan pala ang mother-daughter, importante ang relationship na meron sila. Hindi ka man galing sa akin, hindi man ako todo nagpalaki sa'yo, yung pagdidisiplina ko, hinahabulan ni Lord. Huwag mong masamahin. Huwag mong masamahin. Hindi ako nagpa-power trip. Ang gusto ko lang matuto ka. Bakit ko kailangan? Sa totoo lang, inakit mo yung Vince, di naman ako nagtaas eh. Pwede mo pahirapan ng sipsis, sanay naman eh. Pero gusto ko matuto ka. So matuto ka mag-adjust, matuto kang makisama. Lalo na't lumalaki na network, nagkakaroon ka ng ibang mga kaibigan. Aalis kayo ni ganito, kasama ka kaganyan. Wala ako. Ang akin lang, ay hindi nyo masasabihin si Mikay ng ganyan ang ugali niya. Ay hindi, marunong makisama yung batang yan. Siyempre, pride ko rin yun, tayong by Tony yan. Ihinahabol lang yung mga dapat na itinuro sa'yo noong una pa lang. Gusto ko i-explain sa'yo. Lagi ako strong, lagi akong leader kasi parang alam ni madalas alam ni Tony yung ginagawa niya. Mas may edad siya kaysa sa amin, ganyan. Pero Mikay, tao lang din ako. Pag ako nag-a-address, napipitik din ako minsan. Tama mo naman. Nababago na nga ako. Gusto ko nga okay tayo eh. Ayoko lang magdamdam. Tapos ikukwento ko sa bahay, kay Vince ko lang nga sabihin. Tapos pag napuno si Vince, bigla kayong iko-corner ng New Year na hindi niya na malaman saan nagagaling yung galit niya. Sa naipon na sa kakakwento ko at hindi siya makapagsalita at ako din. Kapag ina-address ko ni, the fact na ina-address ko yung napapansin ko, gusto ko maging okay. Di ba ganun yun? Pag gusto mo maayos kayo, i-address mo yung parang, ano ba ito? Kasi gusto ko maintindihan. O pwede mo gusto ko laman ng, ay, hindi ko alam darating kayo. Pwede ganun. O kung alam mo, edi, mali ka, wag mo na next time na. Ganun lang naman siya eh. O thank you, pasensya na. Ganun lang naman tayo eh. Di ba? Huwag natin palakihin. Do, ako, pinalaki ko talaga, sinadya ko. Pero, ano yun eh, reaction ko kasi hindi mo siya pinapansin. Palalaki ko isang bagay para marapapansin mo. Nung nangyari, mas hindi mo na pinansin kasi inayaan mo din talaga. Tao lang din ako ng putangin ng to. At ulit-ulitin ko, pag hindi na ako nire-respeto sa isang sitwasyon, alis talaga ako. Ilan naman ang ano ko. Pero ito naman yun, diba? It applies to everyone. Kapag ka parang hindi mo suspect ka talaga, pang walk away, kahit siya pwede niya gawin yun eh. Oo naman. Kapag ina-address mo, tapos ano, hindi pa rin talaga, like sobra na, oo naman. Pwede, kahit sino pwede yun. Pero kung ako naman, hindi naman ako gumagawa ng bagay na talagang ina-address sa akin ni Migay, tapos parang ano, minsan nga pag tahimik ka na, hindi ko na ulitin kung ano mo yun, minsan ginagano ko pa si Vince pag napipikot ka sa asal niya, di ba? Hindi naman ako yung dalawang beses mo na in-address, na ano ka na, wala naman akong ganun eh. Hindi, nahihirapan ako minsan mag-gets, di ba? Kaya pinapagalitan mo ako ng todo na, sorry ka kasi agad ng, huwag ka muna mag-sorry, hindi ko muna. Para ano, Yung sorry mo kasi nang hindi mo pa naiintindihan yung sitwasyon, para matapos lang yan, di ba ginaganyan mo? Hindi mo ba't ako nagagalit? Hindi, sorry ka lang ng sorry. Gets ko po, sorry po. Alam mo ba kung saan ako nagagaling? Di ba ginaganyan mo dito? So wala rin ako masagot. Saan ka ba nagagaling? mag-sorry ka na lang para matapos na.
Anyway, yun lang naman ako. And siguro, I think, hindi lang din sa akin, no? Sa Toro Fam. Pasensya na, pwede kami napasensya sa kanila. Pasensya na sa inak ko kahapon. Hindi ko naiintindihan yung nangyayari. Hindi ako nagtanong. Diba? And syempre, pasensya rin nung meeting yung nakaraan. Wala ako nagpasahan ng files. Opo. Diba? Yun kasi yun, Miki, di ba? Nakatulog ka nun, di ba? Kasi morning person ka, sabi ni Papi. Pero kami, hindi na kami nangulit. Kasi, di ba? O, paano ka nabukasan? Explain ka naman. Di ba? Explain ka naman. Pero pag sobrang emergency naman yun, kakatukin ka naman namin sa kwarto mo, eh, di ba? May gano'n naman kami. Di ba? Nangangatok naman kami. Sorry, okay ba kayo? Oo, okay naman ako. Sorry. Ingatan mo yung meron tayo. Sobrang okay natin ngayon. Sobrang. Okay.